sa mga kapatid natin na ngayon pa lamang po nakatutok sa Face to Face. Si Beng po ay nagrereklamo laban sa nanay ng kanyang girlfriend po na si Aling Cyril dahil nga daw po sa loob ng halos 3 taon na pagsasama nila sa iisang bubong ay hindi pa rin nga ho siya tanggap ni Nanay Cyril. Nay, narinig po ninyo ang mga sinabi po ng inyong anak. Habang buhay daw po, mahal niya si Beng. Paano po yun? Magsama sila. Handa po ba kayo na dumating ang araw na... Sama sila sa ibang bahay. palalayasin po ninyo? Kaya, sa ibang bahay. Sa ibang bahay na lang sila tumira? Magbukod. Handa po ba kayo na mag-isa na lang sa bahay? Okay. Paano po kayo mabubuhay? Ay, magtinda ng kung ano-ano. Mabuhay lang ako. Para hindi na po kayo umasa pa kay Neng. Paano po? Kung dumating ang araw, wag naman sana hindi po magtagal ang pagsasama ni Beng at ni Neng at magkahiwalay po sila, kaya pa rin po ba ninyong tanggapin ang anak ninyo? Siyempre, anak ko. Dahil ang magulang kaya talagang tanggapin ang anak kahit na ano pang kasalanan ng nagawa. Kaya po ninyo. Narinig mo yun, Neng. Ang sabi ng nanay mo, Magbukod sila. bumukod daw po kayo. Kaya ba ninyo? O, kaya ko po. Oo. Bukod si Ning. Kasi po, ayaw niya lang po iwan niya, nanay niya eh. Handa ka ba na iwan ang nanay Ewan mo, ko po Neng? sa kanya. Opo. Magbukod sila. Bukod na lang po sila. Oh. Kung sakali po ba, Nanay Cyril, na dumating ang pagkakataon na wag naman din sana, maghiwalay po si Beng at si Neng. Tapos po magkaroon ng ibang karelasyon si Neng at tomboy pa rin. Paano po? Hindi pwede. Hindi ho talaga po pwede. Hindi pwede. Ayaw ko ng tumboy. Kung friend lang po sila, friends lang. Kung friends lang daw ba sila, okay lang? Pwede. Pwede. Pero hindi lang po yung babae na kuryente. Ay nako, tignan nga natin, Hans. Kasi kanina nakita natin parang mas marami ang puti kesa sa pula. Tignan nga natin kung nagbago ang mga kasawsawa natin dito sa studio. Ano bang pasya? Narinig nyo na din yung mga opinyon ni attorney at ni doktora. I hope you take that into consideration also. Kasi last round na to ng ating boto hands. Nasa puti, 2 nag-iibigan. Yun nga lang pareho ng kasarian. Nasa pula, yung nanay ng babae na tumututol na sana sa lalaki nga daw mapunta ang kanyang unika iha. Na kanino ang simpatya nyo? Boto hands, part 2. Taas sa mga placards na yan. Go! Siyang hindi na bago ang opinyon ng mga sawsawero at sawsawera. Siguro ang sinasabi kasi nila, love in any shape and form should be celebrated, di ba? Mga kapatid, inaanyayahan po natin sina attorney, si Dr. Camille at si Reverend Sunny na makasama po ng ating mga bisita. Sa pagkakataong ito, masinsinang counseling po ang gagawin nila kasama ang ating trio tagapayo. Bakit ayaw mo sa kay ano? Ayaw ko Ano ng bang tumboy. dahilan? Ayaw ko ng tumboy. Ayaw mo ng tumboy. Bakit? May malalim pa kasing dahilan, ano? Bakit? Di mga anak ko. Pareho sila ang ganyan, no? Oh. Hindi pwede. Maliban doon, mayroon pa bang naitanim sa iyong isip, sa iyong sa puso, kung bakit ayaw mo ng ganong relasyon? Ayaw ko nga dahil isa Bakit pa. Bakit dito rin? Tapos para sa iyo, ang tunay na relasyon ay yung lalaki at babae Oh. na magkakanak, magkakaroon ng pamilya. Oh. Yan ang gusto mo. Nanay Cyril, Ate Beng at Ate Neng, meron pa ring mensahe ang ating trio tagapayo para sa inyo. Unahin ko lamang po si Attorney Acosta. Itinatadhana pa rin ng ating batas na ang pagpapamilya ay ito ay pagsasama ng isang lalaki at ng isang babae upang sila ay magsama bilang mag-asawa, hindi lamang sa batas ng tao, kundi sa batas ng Diyos. Nanay, sana ay igalang nyo itong naging desisyon ng inyong anak na bagaman, sabi nga ay hindi katanggap-tanggap pa rin sa lipunan at
maring sabi nga sa ating kostumbre, ngunit bilang tao, igalang natin ang damdamin ng ating kapwa-tao. Maraming pong salamat, Attorney Benedicto Acosta Jr. Dr. Camille? Mahirap para sa isang tao na talagang baguhin kung anong nakagusto nila. At ito ay kailangan ng iba yung pag-uunawa. At the same time, ang maganda dito na nakikita ko, maaaring nagkabungangaan sila pero never na si Beng ay nagpakita ng talagang agresibong pamamaraan na talagang sumasagot siya. So talagang nakikita mo, nandun pa rin ang respeto niya sa matanda. At yun ay isang magandang bagay. Ngayon na sigurong bubukod po ang inyong anak, maaari po siguro napuntahan nyo at dalawin ng iba niyong mga anak para masubukan nyo mag-alaga ng apo. At maaaring pagbalik nyo ay maintindihan nyo po kung bakit si Neng ay nakisama po kay Beng. Lang po. Maraming pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Sonny? Beng at Neng, narinig niyo ang sinabi ni Atty. Tama siya. Dahil hindi po tanggap ng ating lipunan at ng ating batas ang yung ganong relasyon nyo. Bagamat sa harap ng Diyos ay hindi pinagbabawal ang pagmamahal, di ba? It's not a sin to love. Ayon sa ating banal na kasulatan, ginawa ng Diyos ang lalaki at babae upang sila'y magmahalan at magsama habang buhay. Siguro, Bing, ay hindi naman tutol at tinatakwil ang iyong pagkatao ni Aling Seril. Tanggap ka niya bilang isang tao. Ang hindi lang tamang tanggap ni Aling Seril, ang relasyon na hindi tama. Siguro na isilsil kay Aling Seril na mali sa harap ng Diyos, hindi tama sa harap ng Diyos ang ganitong relasyon. Ngunit bilang isang Kristiyano, ay tanggapin mo rin sa iyong kalooban ang desisyon nila Beng at Neng. Irespeto mo sila, igalang mo sila, pagpatuloy mo ang pagmamahal sa iyong anak na si Neng. Neng, dapat mangibabaw ang pagmamahal sa magulang kaysa pagmamahal sa pisikal na aspeto o pagrespeto ng feeling mo sa isang kaibigan. Maraming salamat po, Reverend Sonny Merida.